Alam nyo, ayaw kong pag-usapan to eh. Kasi marami nagagalit dyan eh. Mga tropa natin eh. Parang hindi natin mga kaibigan eh, no? Yung mga supporter dyan, parang hindi natin naging kaibigan eh. Nagagalit agad eh. Porkit pinag-uusapan to. Pag-uusapan pa ba natin? So ngayon, ito mga kababayan, speaking of pananagutan, di ba kung matatandaan nyo, isa sa pinaka-mainit na pinag-uusapan ngayon, yung check-up sana ni former House Speaker Martin Romualdez sa Singapore, pero hindi po siya pinayagan ng ombudsman na pumunta ng Singapore para po magpagamot. At ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo rin, masakit daw itong naging desisyon na ito. Allegedly kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi nga baka mamaya hindi nga daw talaga bumalik. Yun po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon ito i-play muna natin. Magpapagamot sana sa Singapore si Congressman Martin Romualdez pero hindi siya pinayagang mag-travel ng ombudsman. Baka raw kasi hindi na bumalik ang kongresista lalo't tinadawit siya sa flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan si... Kasi malaki talaga ang posibilidad na baka mamaya pag nadiin mga kababayan hindi na nga bumalik ng Pilipinas. Di po ba baka mamaya pagkalabas ng ebidensya, siya na ang ituro, baka ang ending saglit na si Saldi ko na lang yung pababalikin natin ng Pilipinas, madadagdagan pa. Ano po para sa akin? Kasi alam nyo, kung tutuusin, alam ko naman na harapin ito mga kababayan ni former House Speaker Martin Romualdez. Kasi mismong sinabi din naman niya na haharapin niya talaga ito. Ngayon, ang punto lang kasi dito ni Ombudsman Boying Remulla, nasa sa ano sila ngayon nasa sa highlight sila ng investigasyon. At ngayon, mga kababayan, baka mamaya pag umalis at payagan na makalabas ng bansa, baka hindi na po bumalik. Kaya dapat lang talaga na hanggat iniimbestigahan sila, manatili muna sila dito sa ating bansa. Ano po mga kababayan, at harapin nila itong kanilang itong mga aligasyon na ibinabato laban po sa kanila. Anyway, ituloy pa natin. Si Camille Samonte. Uulitin ko walang personalan issue lang, hindi tao. Sa sulat ni Leyte 1st District Representative. Eto, disclaimer lang lahat po ng sasabihin ko dito ay base lamang po sa nabasa, napanood, narinig at base na rin po sa sarili ko pong opinion. Hindi ko po pinay-personal si former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, o yung mga sumusuporta sa kanya. Ang sa akin, hinihimay ko lang po kung ano yung issue na nakikita ko. So sana wag na magalit yung iba. Anyway, ituloy natin. Representative Martin Romualdez kay House Speaker Boji D, humihiling siya ng travel clearance pa Singapore. Simula sana ito kahapon na tatagal hanggang May 4 para sana sa kanyang angioplasty surgery. Hiniling din ito ng kampo ni Romualdez sa ombudsman pero ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi nila pinayagang umalis ng bansa si Romualdez. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan bago natin i-play, yung kay Ombudsman Boying Remulla, ano ba yung sabi dito mga kababayan ni Ramon Tulfo? Sabi niya dito mga kababayan, ayan source natin Ramon Tulfo. Masakit kay dating Speaker Martin Romualdez na hindi siya payagang lumabas ng bansa. Biro mo, dating fourth highest official of the land, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, in that order, pero hinarang ang trip patungong Singapore for a medical check-up. Pero mas masakit daw kay Ombudsman Crispin Boying Remulla na harangin ang pag-alis ni Romualdez. Fraternity brad ni Boying si Martin sa Upsilon Sigma Pi sa University of the Philippines, UP. What will be closer than fraternity brothers? Isa pa, magkasama si Romualdez at Remulla sa 19th Congress kung saan si Martin ang majority leader at si Boying ay deputy majority leader. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mon, yan yung sabi dito. Dahil iniimbestigahan na siya ng Office of the Ombudsman. Baka kasi di na siya bumalik, sabi ni Remulla mga kababayan. So ngayon, yung nangyari pala na ganito mga kababayan, pagharang sa pag-alis o pagharang ng ombudsman sa pag-alis po ni Martin Romualdez, yan po talaga ay masakit kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi nga mga kababayan, bukod sa kabrad, sa fraternity, talagang ang ginagawa lang naman ni Ombudsman Boying Remulla, ginagampanan niya lang naman kung ano yung trabaho at tungkulin po niya mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating kasi sa pagpapanagot kahit sino pa masagasaan dyan Di po ba mga kababayan? Ang masakit lang kasi dito,
yung mga DD at nagkakaroon ng lakas ng loob na idawit ng idawit si Presidente hanggat umiiwas si Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya nga much better, ang gawin ni Martin Romualdez, harapin niya to, mga kababayan, patunayan niya na wala siyang kasalanan, linisin niya ang kanyang pangalan. Di po ba? Hindi ko naman sinasabi na guilty agad si Martin Romualdez sa issue ng maanumalyang flood control. Ang sinasabi ko lang, mga kababayan, harapin niya ito at linisin niya ang kanyang pangalan. Huwag siyang tumulad kina Saldico, natatakasan nila ang problema. Kasi hindi naman siya si Sara Duterte na tumatakas sa usapin ng issue niya. Di po ba? Si Martin Romualdez, hindi naman si Saldico yan na tumatakas sa usapin ng pananagutan. Kaya nga much better na harapin niya yung kanyang pananagutan, mga kababayan. At kung mapapatunayan na siya ay inosente, o di maganda, nalinis niya yung kanyang pangalan. Pero pag napatunayan na siya ay nagkasala, abay dapat mabulok siya sa bilangguan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. May Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay ng pagkakasangkot sa flood control scandal. We did not respond favorably to the request that he be allowed to because ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang sana naman dito lang siya magpa-check up. Nakiusap daw ang kampo ni Romualdez hanggang kaninang umaga. I held my ground, sabi ko. At saka take note, mga kababayan, ha, yung pagharang sa pag-alis ni Martin Romualdez, yan po, mga kababayan, ay inaprubahan din ng Sandigan Bayan. Dahil nga sabi dito po sa Abante News Online, Romualdez hindi pwedeng lumabas ng Pilipinas. Breaking news, inaprubahan ng Sandigan Bayan 7th Division ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na magpalabas ng precautionary hold departure order laban po kay dating House Speaker at ngayon late Representative Martin Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan, may umiiral na probable cause na maaaring tangkain ng mambabatas na umalis ng bansa upang iwasan ang posibleng pag-aresto. Samantala, inatasan ang Bureau of Immigration, BI, na isama si Romualdez sa listahan ng mga sakop ng hold departure order, mga kababayan. So ano ba yung sinasabi dito? May umiiral na probable cause na maaari daw pong tangkain, mga kababayan. Ayon daw po yun sa Sandigan Bayan na maaaring tangkain ng mambabatas na umalis ng bansa upang iwasan daw po ang posibleng pag-aresto kay former House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, diba? So darating pala talaga sa point na maaaresto si former House Speaker Martin Romualdez, lalo na kung siyang ituturo ng ebidensya. Di po ba? Sabi pa dito, pinalalagay na rin si Martin Romualdez sa listahan ng mga sakop ng hold departure order, mga kababayan. O yan po yung sabi dyan, pero yun yung pinagtibay ng Sandigan Bayan. Anyway, tuloy pa natin. When you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, Immigration Lookout Bulletin Order lang ang inilabas laban sa kongresista. Hindi umano nito pinagbabawalan si Romualdez sa bumiyahe at nangangahulugan lang na kailangan ng prior coordination sa otoridad. Sa pinakabagong pahayag ng Ombudsman, humiling sila sa Sandigan Bayan para sa precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Sa ilalim nito, hindi pinapayagan ng sino man na umalis ang bansa lalo't nasa investigasyon. Pero sa ngayon, wala pang desisyon ng Sandigan Hindi, kanina may desisyon na. Bayan kung pinagbigyan nito ang Ombudsman. Ayon pa kay Remulla, hinihintay na rin ng Ombudsman na maghain ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order para sa ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abiso kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Kaya anumang pahayag kaugnay nito ay walang personalan walang personalan, mga kababayan. Kita nyo, may ipinapipraise na yung asset, mga kababayan, o ari-arian ni former House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, mga kababayan, hindi po biro yung aligasyon na kakaharapin po niya, lalo na kung siya pong ituturo ng ebidensya. At take note, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang gustong managot po siya kapag ka napatunayan na siya po talaga, mga kababayan, ay guilty o nagkasala.
Pero para sa akin, hanggat hindi pa napapatunayan na siya po ay nagkasala, much better harapin niya to para malinis niya ang kanyang pangalan. At sana para maiwasan din yung pagdawit sa ating mahal na presidente na wala namang alam sa ginawa nila mga kababayan na kalokohan kung meron man. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Lang sa ngayon. Kabilang si Romualdez sa idinawit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa budget insertions. Naaresto si Ko sa Prague, Czech Republic noong isang linggo. Mismong si Justice Secretary Frederick Vida ang lilipad pa Czech Republic ngayong linggo para asikasuhin ang pagpapabalik sa bansa ni Ko. Actually, exact proseso wala pang definite. But where the Philippine government is exploring all available legal processes to bring him back. Okay? As to the definite mode, it will still be known in the coming days. And the intention is to be able to meet with the Czech authorities so that we can thresh out possible submittals that we still need to submit. Ayon kay Vida, hindi makapagbigay ng pictures ang Czech authorities na nagpapatunay Sabi ni Nelly Bro, October Bunso, nabasa mo mga chat ko sa iyo last week. Yung tungkol po ba kay kay Martin? na nasa kustodiya nila si Ko dahil sa issue ng data Joke lang po, joke lang. privacy na mahigpit na ipinatutupad doon. Kinumpirma rin ng kalihim na may isang lalaking kasama si Ko nang maaresto matapos tangkaing lumusot pa Germany. I cannot confirm, I'm not sure. Kasi pwedeng pareho sila ng family name, pwede hindi ko ma-confirm yan. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon kung ano. Ayaw ko rin nga banggitin ng pangalan, baka kasi, di ba, private individual, not accused in any of the cases that the already. Tsaka mga kababayan na ito para po sa akin. Kasi ito unfair naman sa ating mahal na presidente na idinadawit siya. Tapos parang sinasabi pa ni Martin Romualdez na parang nasa executive ata yung command. Wait lang, hanapin ko. Nasaan ba yun? Ayan sabi nga dito, Representative Martin Romualdez di raw mananahimik sa mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Sinisi ang administrasyon. Ito, play po natin muna. Sa gitna po ng issue ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Zaldico at Senator Jesus Cordero. Gate Romualdez, hindi siya papayag na sa... Tsaka mga kababayan, may isa rin po ngayong yung pinag-uusapan. Yung pag-amin ng trabahador ata o driver ata ni Yusek Bernardo na nagdi-deliver ng pera kina Jinggoy Estrada, Bunoan, kay Manuel Bunoan at dun sa iba pa mga kababayan. Kaya nga siguro bago magkaroon ng impeachment trial dyan sa Senado, baka isa na rin po si Jinggoy Estrada sa habulin ng pananagutan mga kababayan. Kasi nababanggit na rin yung kanyang mga pangalan, yung kanyang pangalan sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. Kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Maria Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong immigration lookout bulletin order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because ito palang usapin natin na ito mga kababayan. Dito na natin ituloy ito. Kasi ito pala yung kaputol. Wait lang Yan. magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng
Sabi sana naman dito lang siya magpa-check up. Tama! Giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Kasi biruin nyo mga kababayan pagka kasi pinayagan si former House Speaker Martin Romualdez na umalis ng Pilipinas, ang mangyayari dyan, anong sasabihin ng mga kritiko ng pamahalaan ng ating gobyerno? Porket pinsan yan, pinayagang umalis para hindi humarap sa pananagutan. Tama din yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya Kaysa magkaroon pa ng kung anong haka-haka, dito ka na lang magpa-check up sa Pilipinas. Tapusin mo na muna yung obligasyon mo dito na managot. Diba mga kababayan, sagutin yung aligasyon na ibinabato sa'yo. Pag wala ka namang kasalanan at clear ka naman, o di makakapunta ka ng Singapore. Ganun lang kasimple mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahapunan, inanunsyo ng Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nako. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahil Ayan nakitaan daw na may probable cause si former House Speaker Martin Romualdez sa mga reklamong plunder, direct bribery, violation of Section 3 and 3B of Republic Act number 3019 o indirect bribery mga kababayan and money laundering. Ayun yung sabi dito, nakitaan ng probable cause. Anyway, tuloy pa natin hindi ko binabanatan si House Speaker Martin Romualdez. Sa akin mga kababayan, kung ano lang yung nakikita natin sa balita, yun lang yung hinihimay natin. Anyway, tuloy pa natin. Walang personalan dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Basta raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation. Bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya yang itinanggi. Dapat kasi halimbawa kung mapapatunayan nagkasala si former House Speaker Martin Romualdez at sakto mapapabalik ng Pilipinas etong si Zaldico, dapat pagsamahin na lang sila sa kulungan mga kababayan. O di bahala na silang dalawa daw. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Giit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Pinipili niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. May pagkasada rin si Romualdez. Nako, pinangalanan na si Cheese Escudero. Alam mo, kung kay Cheese, magsasalita na rin ako. Kay Navotas. Diba, kung nakaligtas ka sa kamera, kung nakaligtas ka sa Comelec, baka dito hindi ka makakaligtas, Cheese Escudero. Diba mga kababayan? Pero yun yung pinangalanan na siya ni Martin Romualdez. Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. If there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things.
about this current administration and past administrations as well. Oh. Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abiso kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. From the start of News this 5. controversy, Ayan biruin nyo, sinabi ni Martin Romualdez, marami siya nalalaman sa current administration o sa administrasyon daw na ito. At sa past administration, mga kababayan, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi kung titingnan nyo, nasan ba yun? Wait lang. Anuhin ko muna yung... Okay. Ito. Mayroon pa siyang sinabi dyan, mga kababayan, yung patungkol sa command. Ano ba yung sabi dito, mga kababayan? Basahin natin, galing po sa News 5 ito. Tanggalin na natin itong isa. Yan. Sabi dito, nasa ehekutibo ang command responsibility. Ginit ni dating House Speaker na mas angkop na hanapin sa executive branch ang command responsibility pagdating sa kontrobersyal o sa kontrobersiya sa national budget. Paliwanag ng kongresista, mayroong actual supervision, operational control at implementation ang ehekutibo kumpara sa legislative at deliberation at appropriation ang constitutional rule. Sabi pa dito, mga kababayan, ni Martin Romualdez daw, it's clear that real corruption does not happen at the level of general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriation Act. Sabi ni Romualdez, Congress does not build flood control project, does not conduct procurement, does not inspect whether a project was actually completed or completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Yan po yung sabi ni Martin Romualdez. So ngayon, mga kababayan, parang gusto niyang ipamukha dito na nasa sa ehekutibo, nasa executive, mga kababayan, yung command responsibility o yung pananagutan, mga kababayan. Doon daw hanapin. Ano po sa executive, sa opisina ng presidente. Yan yung gusto niyang sabihin dyan, no? Ngayon, mga kababayan, sa issue naman po na sinasabi niya na ang Congress daw po, mga kababayan, sabi niya dito, Congress does not build flood control project. Pero kumikik ba kayo sa mga flood control project? Yung mga congressman, o wala akong pinapangalanan, mga kababayan. Diba? Kalimitan, mga kababayan, mga congressman, ang congressman, senator, ang kumikikback sa mga flood control project, sa mga contractor. Kaya may kinalaman pa rin kayo. Pero hindi ko sinasabi na may kinalaman, mga kababayan, eto pong si Martin Romualdez. Diba? Nasa sa mga supporter na lang niya kung paano iintindihin yun. Pero ang sa akin kasi, kapag ka tinatamaan ang opisina ng presidente, abay unfair naman po yan. Kasi kayo yung nahaharap ngayon sa matinding aligasyon. Kayo yung iniimbestigahan ng ombudsman ngayon. O bakit ituturo nyo yung executive? Di po ba? Alam nyo, ang mas magandang gawin ninyo, harapin nyo na lamang kung ano yung kasong kinakaharap ninyo. Wag na kayo magturo pa kung sino yung itinuturo nyo. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung taong tinuturo ng mga to, walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho. Na magtrabaho yung opisina ng tao na itinuturo na sinasabing doon hanapin yung command responsibility. Ang ginagawa po ng presidente, nagtatrabaho ng maayos. Diba, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, pag may pinag-uusapan po tayo na mga mahalagang issue, hindi po mawawala dyan yung ginagawa ng ating pamahalaan. So ngayon, ano ba yung isa sa matagumpay na ginagawa ng Marcos administration, lalo na ng ating mahal na presidente? So ang isa po sa kanyang ginawa ngayon, mga kababayan, yung patungkol po dun sa toll-free para po sa mga nagsusupply ng pagkain na mga truck, mga kababayan, o yung mga dumadaan na may karga po na food supply. So sabi po dito, farm to market, walang hadlang, toll free para po sa pagkain. Sa malinaw na direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr., inalis ang toll free para sa food transport, isang hakbang para protektahan ang bawat Pilipino. Toll Exemption Program, National Food Flow Support. Yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan para kahit papaano
matulungan yung ating mga manggagawa, mga kababayan na nagdi-deliver ng mga pagkain o food supply. Ano po, so sabi pa dito, ginhawa mula bukid hanggang pamilihan. Sa tulong ng programang ito, mas mapapabilis ang pagdadala ng ani mula sa probinsya papuntang lungsod. Mas mabilis logistic, mas mababang operational cost. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, mabagal ang daloy, mataas ang presyo. Kapag may dagdag gastos at delay, apektado ang buong supply chain. Mataas na toll fees, logistical delays at presyong hindi kontrolado agad. Pero dahil po sa Marcos administration, kung makikita nyo, wall of government, wall of industry action. Nagkaisa ang DOTR, DA, TRB at private toll operators para agad maipatupad ang programa. Accredited Vehicles DA, RFID based rebates at 1-month rollouts exemptable. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, walang hadlang sa pagkain ng bayan, mas pinadaling transportasyon, mas pinatatag ang seguridad sa pagkain. So kung mapapansin nyo, mga kababayan, nang ginagawa ng ating mahal na presidente, trabaho lang ng trabaho para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Tapos doon sa pananagutan ng iba, madadawit pa po siya. Ituturo pa po siya, mga kababayan, yung kanyang opisina na doon daw hanapin ang command responsibility. Di po ba, mga kababayan? Hindi naman siguro kasalanan ng presidente kung nangulimbat sila at nahuli yung ginawa nilang pangungulimbat. Ngayon, na sila na po, mga kababayan, ang nasa mata ng ombudsman at iniimbestigahan, sana harapin na lang nila. Wag na silang magturo pa ng iba. Dahil lalabas at lalabas din naman yan kapag itinuro yan ng ebidensya, mga kababayan. Pero kung manggagaling lang din sa kanila, abay lalabas lang na parang ang dating hinihila nila ang presidente para idawit sa issue po na wala namang kinalaman si PBBM. Ano po, so ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan, kung mapapansin nyo po, since ginagawa ito ng ating pamahalaan, ang isa rin po sa patuloy na ginagawa ng Marcos administration, ito pong pagbibigay tulong sa mga kababayang Pilipino po natin nung walang gutom kitchen, na kung saan nakakain ka na, pag uwi mo may dala ka pang gulay at masustansyang pagkain. So ito, i-play muna natin. No? Diba, mga kababayan? Sa loob ng maraming taon. Di ba, mga kababayan, biruin nyo to. Ayan, oh. Yan yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Tapos bukod pa po dyan, mga kababayan, ang isa pa rin sa makikita ninyo, yung about po dun sa 19,000 PUV drivers na may kontrata na. Sabi dito, stable kita, tuloy-tuloy ang pasada. Bayad kada kilometro under service contracting program, mas siguradong kita, mas tuloy-tuloy ang biyahe nationwide. So ibig sabihin, tuloy na po, mga kababayan, yung pagkontrata ng ating pamahalaan doon po sa mga PUV drivers na kung saan, mga kababayan, hindi na nila iisipin kung may kikitain sila o wala. Dahil tiyak, mga kababayan, na may kikitain na po sila dito dahil gobyerno na po ang magbabayad po sa kanila kada kilometro. Ano po, so ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, 19,000 PUVs, pasada na ulit. May bayad per kilometro. Tuloy ang biyahe kahit off-peak hours para sa mga commuters. Metro Manila, Laguna, Cavite, at Rizal. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Tuloy pa po natin. Yan o, pasada na, may bayad pa. Hindi na zero ang kita kahit matumal. Government pays per kilometer travel. Thank you PBBM para sa bagong Pilipinas. Yan po yung sabi dito. So ibig sabihin, nasa 19,000 na po yung mga PUV drivers na kinontrata ng ating pamahalaan na kahit matumal, mga kababayan, tsak na may kita na. Kasi nga, mga kababayan, gobyerno na ang magbabayad po sa kanila. At ang isa pa dyan, mga kababayan, na ginagawang trabaho ng ating pamahalaan at napagtagumpayan, yung pagpapaganda po ng EDSA, dahil mas gumanda na po yung sidewalk at mas lumawak na po, mga kababayan, yung kalsada
sa EDSA, hindi na po katulad ng dati na siksikan at sobrang traffic mga kababayan ng ibang lugar dyan po sa EDSA. So sabi po dito, basahin po natin, mas maayos na daloy ng trapiko. Sa maayos na disenyo ng kalsada, inaasahang gaganda ang overall traffic flow. Mas ligtas na lakaran at bike lane sa EDSA mga kababayan. Tuloy pa natin. Nasaan ba yun? Yan. Wait lang wala ata yung wifi ko. Yan. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, sabi pa po dito, mas ligtas na lakaran at bike lane sa EDSA. Sustainable Transport Solution. Suporta ito sa mas environmental friendly na paraan ng pagbiyahe mga kababayan. Sabi pa dito, mas accessible na kalsada, ginagawang mas madaling gamitin ang EDSA para sa iba't ibang uri ng mga commuters. Kaya kung mapapansin nyo, napakaganda na po ng ibang mga lugar dyan sa EDSA mga kababayan dahil sa tuloy-tuloy na proseso ng pagpapaganda ng DPWH ng ating pamahalaan. Ano po sa pangunguna ng ating mahal na presidente at ni Secretary Vince Dizon. Ano po, so sabi po dito, modernisasyon ng urban infrastructure. Ipinapakita nito ang pagtutok sa modern at exclusive na infrastruktura sa lungsod mga kababayan. So kung mapapansin nyo, ayan po yung itsura na ng EDSA ngayon. Diba? Napakaganda na mga kababayan. Kaya napakagaling po talaga ng ating mahal na presidente dahil talagang tinututukan yung pagpapaganda sa ating dito sa EDSA mga kababayan. Ano po, hindi lang po sa EDSA, kung hindi pati po mga kababayan, sa iba pang mga lugar dito po sa ating bansa, lalo na po doon sa mga liblib na lugar na talagang kung mapapansin nyo, pamula sa mga lubak-lubak na kalsada, ngayon napakaganda na po nung iba. So ngayon tuloy pa po natin. Anyway, shoutout kay Best Dinyo Barsaga ha. Ayan, Jake, I love you so much. Mega love shoutout ha. Thank you sa panonood ha. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, pagbawas ng road congestion, hinihikayat ang paggamit ng bisikleta upang mabawasan ang trapiko sa pangunahing kalsada. Tuloy pa natin. Mas ligtas na biyahe para sa lahat. Pinapabuti nito ang kaligtasan hindi lamang ng mga motorista kung hindi pati ng pedestrian at cyclist mga kababayan o yung mga siklista, yung mga gumagamit ng bisikleta. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakalawak na po ng sidewalk ngayon mga kababayan dahil nga ang purpose po talaga niyan ay para maging ligtas mga kababayan, hindi lang ang mga motorista kung hindi pati yung mga mga pedestrian mga kababayan at saka yung mga gumagamit ng bisikleta. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo po, ito pa yung isa sa mga ginagawa ng ating pamahalaan na kung saan talagang kung mapapansin nyo, nasa 1,300 pamilya sa Pampanga ang isang hakbang na nasa sariling lupa mga kababayan o mabibigyan ng sariling lupa. So ngayon ito, i-play po natin. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Isa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon Oy, best ninyo. Maghanap ka na lang ng dyan, marami dyan. ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad. Grabe tong 4PH na ito mga kababayan. Ang dami po makikinabang niyan na mga kababayang Pilipino po natin magkakaroon ng sariling bahay. Hindi lang sariling bahay kung hindi bahay at lupa talaga. Anyway, tuloy pa natin. Ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay
pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Pwede Tama. mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Grabe, Para no? sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan Galing. ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang Diba? Kaysa makipag-away ang presidente, kaysa makipagtalo at pansinin yung mga nanghihila sa kanya pababa, eto tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho. Kasi yung mga ginagawa naman niya at yung mga ginagawa niya ang mag-iingay para sa kanya. Mga kababayan, at eto na po yung isa. Napakagandang programa po nito pong 4PH program na ito, na kung saan magkakaroon po ang bawat pamilyang Pilipino ng sariling bahay, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sente at sarili. Kasi ito sa Pampanga ito, mga kababayan, 1,300 na pamilya sa Pampanga ang makikinabang, mga kababayan, dito po sa 4PH program. Anyway, tuloy pa natin. Piling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ganyan kasipag, mga kababayan, ang ating mahal na presidente. Sa kabila ng mga ibinabatong issue sa kanya, hinihila siya pababa, pero ni minsan hindi niya naisip na tumakas sa mga issue, mga kababayan, bagko sinaharap niya at nagtatrabaho siya. Ano po, inuuna niya ang trabaho kaysa pansinin pa yung mga nambabato ng issue sa kanya. Samantalang si Sara Duterte, puro pag-alis ng bansa yung inaatupag, mga kababayan, puro pagtatravel, pagpapasarap abroad yung ginagawa. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga ginawang ito ng ating pamahalaan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa mga issue na ito na tinalakay po natin.